Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. So, doon po sa sinabi ni VP Sara, yung pagte-threat daw di umano kay Pangulong Bobong Marcos, malaking kaso raw po yung kakaharapin ni VP Sara. Pero kung tatanungin po yung ibang mga legal expert, mukhang wala pong kasong pwedeng isampa kay VP Sara dahil hindi daw yun naayon sa batas. Pero pinagpipilitan po ng mga nakapaligid kay Pangulong Bobong Marcos na may kakaharapin daw na mabigat na kaso si VP Sara sa kanyang mga pinahayag. Kaya po ito, kukonsulta po tayo sa isang magaling po na abogado para himayin po yung mga binanggit po ni VP Sara. Kung yun ba pasok dun sa mga kasong lumulutang na pwedeng isang paraw kay VP Sara. Marami kasing mga sinasabi na pwedeng yun daw maging dahilan o pwede daw gamitin yun para ma-impeach, makasuhan daw po ng kung ano ng mga kaso para lang matanggal sa pwesto si VP Sara. Kaya po napakaganda ng paliwanag dito ni Attorney Neil kung bakit hindi magagamit ng mga kritiko ni VP Sara yung kanyang mga statement regarding doon sa pagtitreat nga daw kay VP Sara. So ito, panoorin po natin. Pero syempre, bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pong pakipindot po muna yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad yan. Kaya, pindot na. So ito, panoorin po natin itong paliwanag ni Atty. Neil kung bakit hindi po pwedeng masampahan ng kaso ito si VP Sara. Galit na galit. Wala ka nga posisyon sa gobyerno, namimigay ka ng pera ng gobyerno eh. Na ninyo. Okay, wait guys. Wait guys. Take 2 tayo guys. Ito na, nahanap ko na yung video. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil na hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. No joke. So discuss po natin. Okay, so klaruhin po muna natin yung facts ng ating discussion for today para po mas magkaintindihan tayo. So nakita po natin dun sa video, di ba, si VP Sara sabi niya meron na daw siyang hinire para anuhin ba yung 3 personalities na minention niya, which is si PBBM, the First Lady, and the House Speaker. Meron siya sinabi dun, pag maano daw si VP Sara, pag madisgrasya siya, anuhin din daw niya yun, yung 3 personalities na yun. Tapos nakailang ulit din siya nung no joke. So yung issue po natin dito is that sufficient po ba to convict her for the crime of murder? Or kung hindi man siya pwede for murder, pwede po ba siya under grave threats? Okay? So unang-una po, i-discuss muna natin yung principle of conspiracy. Kasi sabi po ni VP Sara is that she hired someone. So in short, dalawa sila. At yung conspiracy po kasi, when you commit a crime via conspiracy, with conspiracy, it means there are at least 2 people involved. Okay? So 2 or more people yan. So dito, dalawa sila, si VP Sara at yung hinire niya. At yung conspiracy po, the definition of that, the legal definition under the revised penal code po is that at least meron pong 2 tao nagplano gumawa ng krimen at talagang ginawa nila yung krimen. Okay? Yan po yung legal definition ng conspiracy. Tapos meron din pong isang provision din sa revised penal code natin regarding conspiracy na nagsasabi na conspiracy to commit a crime is only punishable when there is an actual provision that penalizes it. So ang ibig sabihin po nun, conspiracy sa paggawa ng isang krimen, pwede lang siya maging punishable pag merong specific provision that penalizes yung pagplano pa lang. Meaning, kung wala pong ganung provision, wala pong liability. Okay, so ngayon, i-discuss po natin dito sa facts of our case. Ano po ba ang nangyari? Si VP Sara, sabi niya, she hired someone para anuhin yung 3. Kung maano siya, yun po yung nila kasunduan. Now, ang question, is there an actual crime committed? Yung pinagkasunduan po nila is the crime to commit
murder. Is there an actual murder po ba na-commit? Wala po, di ba? Wala namang murder kasi wala pong wala namang nangyari pa eh. So pag ganun po, hindi po siya papasok under the crime of conspiracy to commit murder. Because by the legal definition of conspiracy po, it is the planning to commit a crime and actually committing it. Absent the second part, yung actually committing it, hindi po magkakaroon ng conspiracy to commit murder. At di ba i-apply natin ngayon yung second principle of conspiracy na diniscuss ko, the conspiracy to commit or yung pagplano sa paggawa ng isang krimen is punishable only pag merong specific provision penalizing that. However, under our revised penal code po, wala pong provisions for conspiracy to commit murder. So ang ibig sabihin ko po dito, yung pagplano nyo lang sa pagpatay, wala pong penalty yon kasi wala tayong provision na ganun. And since there is no actual commission of the crime of murder, hindi naman siya pwede pumasok ng conspiracy for murder. So hopefully nakuha po ninyo yon. Okay? Okay, so para mas klaro po tayo. So ibig sabihin pala, wala palang pwedeng walang pwedeng ikaso kay BP Sara doon sa sinasabi nilang murder, doon sa grave threat. Kasi nga kung susundin yung batas, siyempre mga lawyer, base sa kanyang pagkakaintindi, hindi pwede magamit kay BP Sara yung mga sinasabi nilang pwedeng ikaso kay BP Sara. So, makikita lang talaga natin dito na si BP Sara, even though galit na galit siya noong time na yun, na nasambit niya yung ganung mga statement, alam pa rin niya na, kumbaga, hindi siya nawala ng, kumbaga, kahit galit siya, alam niya yung mga bibitawan niya salita is kung naayon pa rin ba sa batas. Kumbaga, kahit na sobrang galit niya na, yung kanyang mga binibitawang salita, inaaral pa rin niya. So, ganong katalino si BP Sara, kagaya ni Pangulong Duterte, magkaiba lang sila ng atake. Kasi kay Pangulong Duterte, dinadaan niya sa biro. Dinadaan niya sa biglang bawi. Pero si BP Sara kasi, naisasabay niya dun sa init ng ulo niya. Pero may limitation or alam niya kung ito ba magagamit laban sa kanya. Yun lang yung pagkakaiba, pero nakikita natin dito yung talino niya na kahit naggalit siya, alam niya na hindi siya pwedeng magbitaw ng mga salita na pwedeng magamit sa kanya. Kaya dito, kung si Attorney Neil yung ating susundin, mukhang ligwak yung mga sinasabi nilang ikakaso kay BP Sara para siya may pakulong or mapa-impeach. So, ligwak po yung kanilang mga plano. So, tuloy po natin. Bigyan ko na lang kayo ng example talaga. Pag meron po kayong pinaplano lang sa utak nyo na krimen tapos wala naman talagang nangyayari, wala po yung crime committed. Kasi in our penal laws, meron po yung usually 3 stages in the commission of a crime: attempted, frustrated, and consummated. And for most crimes, especially in murder, there is only penalty pag pumasok dun sa either of the 3: attempted, frustrated, or consummated. Ang attempted murder po only happens when you actually perform po the overt acts of the crime. Meaning, example, may tinutukan kang baril, tapos talagang pinindot mo na yung trigger, pero pag pindot mo ng trigger, biglang may nagtackle sa'yo, hindi natamaan yung target mo. Pag ganyan, pwede po yan siya pumasok under attempted stage na. Doon may penalty na po yun. Pero kung example, tinutok mo lang, tapos biglang nagbago isip mo, sabihin mo, ayoko na ituloy itong masama akong plano, tapos binalik mo yung baril mo, tinapon mo, yun, wala po yung crime doon. Wala yung attempted murder, wala po yun sa frustrated murder or sa consummated murder. Although it can be possible for other crimes, pero pag sa crime ng murder, wala po yun pag tinutok mo tapos bigla mong winidraw. Kasi you desisted, hindi mo tinuloy yung criminal intent mo to commit the crime. So i-correlate po natin dun sa diniscuss ko. Pag nasa plano pa lang, na planning stage, conspiracy to commit pa lang, without the actual commission, wala po yung penalty pa. Okay? Kasi nasa utak pa lang po nila, nag-uusap-usap pa lang sila. Diba? So yun po yun. Ngayon, ang next question naman, pwede ba pumasok under grave threats yung mga ganong statement ni VP Sara? For grave threats naman po, this
this is committed pag tinakot mo yung isang tao of a harm, of a wrongdoing, at yung harm na yon or yung wrongdoing na yon amounts to a crime. So ibig sabihin, tinakot mo yung isang tao, aanuhin kita, babarilin kita. Ano po ba yon? That can amount to the crime of murder. So pwede po yun siya pumasok under grave threats. Okay? Yan po yung legal definition of grave threats. Now let's apply it again to the statements of VP Sara kung pwede ba yun siya maging grave threats. Yung sinabi po ni VP Sara dito is that she hired someone to anuhin yung tatlong personalities kung madisgrasya siya. So ang question dito, is there a crime of conspiracy to commit murder? Diba diniscuss po natin na walang crime, wala pong provision penalizing or wala pong provision that penalizes the conspiracy to commit murder in the planning stage. Wala pong ganun. Therefore, yung pagtakot-takot ni Sara, ni VP Sara ng ganun or pagsabi niya, hindi po yun siya pwede maging grave threat kasi what she stated or what she said does not amount to a crime. Diba? Because in grave threat, dapat yung pinangtakot mo sa tao amounts to a crime. Kung hindi po crime yung pinangtakot mo, hindi po yun siya magiging grave threat. Yun po yung isa sa requirements ng grave threat. At yung isa pa pong pinaka-important din na kino-consider ng court when it comes to grave threats is that yung pagtakot mo dun sa kausap mo, there is actually a high chance or a high probability na yung tinakot mo sa kanyang action or krimen is pwede mong magawa. So example, kung may tao, nagkaaway kayo, sinutukan mo ganyan, papatayin kita, ganyan. Syempre, in that instance, there is a high chance na talagang pwede mo siya mapatay considering magkaharap kayo, nakatutok ka ng barel although hindi mo tinuloy. Diba? So nakita po nyo, there is a high probability. And now, if we apply it to the statement of VP Sara, is there a high probability po ba na pwede makommit yung crime of murder? Kung ako po tatanungin, wala pong high probability. Because sabi niya, kung ano siya, patayin or mauna siya or madisgrasya. Without that condition happening, there is no actual threat. There is no high probability that the threatened crime will be. So yun, base po rito kay Atty. Neil, mukhang talagang malabo yung mga pinaplano nilang isang pangkaso kay VP Sara. Pero syempre, depende pa rin naman yan sa korte kasi nga debatable naman yan. Pero kung pagbabasehan mo kasi yung mga paliwanag, yung mga puntuhan, para po sa akin medyo lumalamang po yung mga katulad ng mga sinasabi ni Atty. Neil. So marami tayong mga napapanood, napapakinggan na medyo malabo po yung sinasabi nilang isa sa pangkaso kay VP Sara. Kaya nga hindi naman duda pero may isang binanggit na pwedeng yun ang gamitin ng administrasyon para makasuhan si VP Sara. Ano yun? Yung anti-terror law. Doon nila pinipilit ipasok yung mga statement ni VP Sara. Kasi alam din nila na mukhang hindi lulusot sa korte yung mga kasong binabanggit nila dahil nga sa medyo mahina yung kanilang mga, kumbaga, yung sinabi ni VP Sara hindi tatayo sa korte or mas malaki yung tsansa na mabasura lang. Kaya isinisingit nila ngayon yung anti-terror law at saka yung pamimilit nila sa ibang government agency tulad ng sa ombudsman. Kaya nga 'di ba sinoplak nga ni Ombudsman Martires yung undersecretary ng DOJ dahil nga gusto ng undersecretary ng DOJ na pati yung ombudsman magsampa rin ng reklamo laban kay VP Sara. So kumbaga out of jurisdiction na ng ombudsman yun pero parang dinidiktahan sila ng administrasyon or ng DOJ. So nasabihan niya ng shut up yung undersecretary na yon. Ngayon pati itong anti-terror law ipinapasok nila dahil doon pwede nilang magamit yon tulad ng ginawa nila kay Arnie Tevez, di ba? So hindi nila mapauwi o hindi nila masampahan ng basta-basta ng kaso dahil malamya yung pwede nila ikaso. So ipinasok nila sa anti-terror law. Kaya ayun, andun ngayon si Tevez sa Timor-Leste. So nakasuhan siya. So yun yung gagamitin nila kay VP Sara, yung anti-terror bill para makasuhan din siya. At the same time, makontrol yung kanyang asset. So antayin natin kung ano yung mangyayari kung may pupursyo ba ng administrasyon ni Pangulong Bobong Marcos yung anti-terror bill. So
Hanggang dito lang po muna. Maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.